Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon. Ang sabi surrender si Jingo Estrada sa PNP CIDG. Ito yung report ng GMA. Senator Jingo Estrada arrives at Sandigan Bayan. PNP CIDG dumating na sa Sandigan Bayan at Senado kasunod ng paglabas ng arrest warrant laban kay Jinggoy sa kasong plunder at graft. Non-bailable po ito. Ito yung warrant of arrest mga kababayan na inisyu ng 5th Division ng Sandigan Bayan. Yan o, Senator Jose Jingoy Estrada, People of the Philippines versus Jingoy Estrada. May iba pang personalities other than kay Jingoy. May 4 na iba pa. Si Manny Bonuan pala, kasama din. Dating DPWH Secretary. Tapos itong si Daryl Cesar Sanchez Cortuna, Manny Bumagat Bulusan, Arturo Dombres. Yan, no bail. Mga kababayan nito kasi plunder siya. Yan for plunder under Republic Act 7080, warrant of arrest. Kaya sabi po ni Attorney Falsis, look, Senator Jingo Estrada's warrant of arrest from the Sandigan Bayan 5th Division. Charged along with him for plunder are ex-DPWH Secretary Manny Bunuan and other public officials. Plunder is non-bailable. Sabi ni Attorney Jesus Falsis, Jingoy should be issued a suspension order by the Sandigan Bayan as soon as possible after his arrest and the conduct of a suspension hearing. Once suspended, Jingoy cannot participate or vote even online for legislative sessions and impeachment trial. Boom kaboom, sabi po ni Attorney Jesus Falsis. So dalawa na po yung nabawas mga kababayan sa 13 mga hudas na majority senators. So 11-11. So, namimiligro na po mga kababayan yung leadership sa Senado ni Alan Peter Cayetano. Malamang sabi natin, mamaya hindi na siya yung Senate President. Kasi si Jingo hindi na yan pupunta doon. At sabi, may tatalon pang dalawa. Kaya yung sabi niya na 13, solidong 13, hindi pa 11, hindi totoo. Puro lang yon propaganda mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. The truth is, 11 na lang sila. Di ba? Yung minority 11, yung majority, hindi na natin masasabing majority kasi 11, parehas na silang minority. Pag tumalon, mga kababayan, si Loren, tapos na. Or si Amy of the Villars, mga kababayan, o kundi si Chis Escudero. At sabi, parang hindi katanggap-tanggap si Chis Escudero kasi once na lumabas din yung warrant of arrest kay Chis Escudero for plunder, sasama na sila with Jingo Estrada. Mga kababayan, puro to naharap sa kasong plunder. Mga kababayan, nauna lang si Jingoy sa mga incumbent senators belonging to the majority bloc. So nakaabang na lahat mga kababayan para sa press briefing yung mga kapatid natin sa mainstream media. Ngayon, yung presidente ng Vietnamese president po na nasa pagbisita ngayon, kausap ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nasa state visit po. Yan si Vietnamese President Tu Lam, nasa 2-day state visit siya dito sa Pilipinas para sa pag-usapan yung Philippines-Vietnam Enhanced Strategic Partnership. Sabi niya propels deeper cooperation in defense, technology, tourism, and education. May schedule sana na pagbisita din siya sa Senado. Mag-uusap sila ni Senate President Alan Peter Cayetano. Maybe dahil sa kaguluhan sa Senado, kinancel po, last minute cancellation. Hindi natuloy yung pagbisita sa Senado. Magulo kasi yung Senado. Di ba? Ayan yung balita kanina.
Vietnam calls off President Tulam's meeting with Cayetano. Yung Vietnam mismo, mga kababayan, yung nag-decide. Sabi diyan, the Senate was set to host the Vietnamese leader, but the Senate Public Relations and Information Bureau informed the media on Thursday that Vietnam had called off the meeting. No reason has been provided for the cancellation as of writing. Siyempre, natimbrihan yon yung Vietnamese president. Maguluan niya sa Senado. Unstable. Kaya wag na niya tayong tumuloy. Baka madamay pa tayo doon sa the Senate under attack. Baka niya kung madamay pa yung presidente ng Vietnam sa drama na the Senate is under attack. Was under attack. O diba, mga kababayan? Baka magkaputukan, matamaan ng ligaw na bala, lalo't hindi tumatalima sa suspension order itong si Aplaska. Sinumpi na ng NBI ngayon. O ito si Jinggoy, nagsasalita na. The supposed scheme. Wala po akong kinalaman dyan. Nagdi-deny. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc. Kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat. Ito yung naunang part, mga kababayan, ng kanyang statement. The arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito
upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga alegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. So yan mga kababayan, susurrender si sa PNP CIDG. Naghihintay na sa Camp Crame mga kababayan para sa pag-surrender ni ni Jinggoy. So mas matapang si Jinggoy kaysa kay Bato de la Rosa. Action star. Si Bato, mga kababayan, nagtatago hanggang ngayon. Go ahead, Mr. Trillanes, make my day. Diba? Si Jinggoy, nasanay na si Jinggoy, pangatlo na kasi ito, mga kababayan. Sabi nga ng mga netizens, may masteral degree na sa plunder. Diba? Mamaya mga kababayan, abangan natin yung kanyang pagsuko sa Camp Crame. And possibly, diretso na siya sa kanyang selda. Naka-ready na daw yung kanyang cell. Sabi ni John B. Crimolia, may dala na siguro mga damit si Jinggoy para mag-check-in na sa kanyang assigned cell. At magkakasama na sila ng kanyang kakusa, si dating Senador Bong Revilla.